Yun yan eh. You moderate your greed. Greed saan? Hindi lang po sa greed sa material na bagay, sa pera, kung hindi sa power, di ba? Sa totoo lang po, mawalang galang lang ha. Kasi hindi po ba? Ito kinakailangan pa natin pagdebatihan ito. Basic na lang yan sa saligang batas Nakalagay naman doon yung pagbabawal sa political dynasty para po sa pagkakaroon ng equal opportunity sa mga mamamayan na maging lingkod bayan. Pero, kailangan ng enabling law. Pero yung spirit and intent nando doon. So kung magkukusa ka na lang, ano ba hangganan ninyo? Hanggang saan ba? Sorry po, di ba? So, hanggang ilan? Sorry na magkakapatid, na sabay-sabay, na magkakamag-anak, na sabay-sabay. Binoboto naman kami ng tao. Yun nga po, hindi po ba? Hanggang doon na lang ako kasi masakit na ang mga susunod na salita. Hindi po ba mga kapatid? So kasi nga, yung sinasabi po na kagustuhan ng tao sa ilang mga lokalidad, yun din ang problema. Wala na nga lumalaban kasi wala ka ng laban. Wala ka ng laban. Sa kanila na yan maganda naman ang aming, kayo lang ba ang pwedeng magbigay ng kagandahan sa lugar na iyan? Paano naman po yung iba? Ayaw silang iboto ayaw nga silang iboto kasi nga, unang-una, wala silang kapasidad na tapatan ang pera ninyo. Kasi bukas pangkalawa, yan lahat, party list na yan, si kuya, si ate, si junior, pati si Inday, party list member na. Wala na silang makuha, pati na si Inday, pinatakbo nila. Hindi po ba? Sila nang lahat doon. So ano po itong polisiya natin? So, negosyo ng malaki ito. Ikaw nang magsabi. Ba't ako Ikaw nang mag-explain. Ba't ako magsasabi? Nakakita mo, pass to you. O sige, pwede ko sabihin ito, pero mas maganda ikaw ang mag-explain ito. Ang tanong na lang, Anong tanong sa na mga lang? kapatid natin, doon sa inilabas po na desisyon ng Korte Suprema, kayo po ba ay nandun kayo sa side na natuwa kayo? Kayo po ba ay nandun sa side na nadismaya kayo? O kayo ay nasa gitna? Wapakils kayo? Saan kayo doon mga kapatid? Hindi ho, meron pa ho yung isang pang-apat na side. Uy, ano yun? Yung talagang hindi ho namin alam yan. Hindi ho namin naiintindihan yung mga bagay na iyan. Kaya nga kanina. Kaya ka nga nandyan. Para Ah. maintindihan namin ang mga bagay na hindi naiintindihan. Talaga itong batang ito. Okay. Hindi ba? Okay. Kaya siya nandyan. Alright, kanina nga po napag-uusapan namin dito sa ating mga uri manggagawa sa ating himpilan itong mga pangyayaring ito, no? Ano pa nga ho ba ang ating pong mga nakikinig ngayon ng mga nagmamaneho ng sasakyan ho nila, naghahatid sa kanilang mga anak, sa kanilang mga misis, mga mister, sa mga naghahanap buhay, patuloy po tayo na maghahanap buhay, kakayod, of course, no, para po sa ating mga pamilya yan, sa ating mga pangangailangan, pero para din po buhayin natin at pagandahin po ang buhay ng mga leader ng ating pong bayan. At when you speak leader po ng ating bayan, sa lahat po ng sangay ng gobyerno, alam niyo ho yun, hindi ba? Ang gaganda ho ng buhay nila actually, mga komportable po yan. Magmula sa mga miyembro ng legislatura, nasa executive. Sorry po baka ho may mga nandidiyan po na gusto na mag-resign. Mag-resign na kayo kung hindi niyo ho gusto yung trabaho ninyo sa executive, di ba? Pero doon din po sa hudikatura, mawalang galang lang, nakakita ka na ba ng mga nasa hudikatura, lalo na po yung mga nasa kataas-taasan niyan, sa Supreme Court, Court of Appeals, na naghihirap sa buhay? Palagay ko po naman wala. Hindi ho ba? Although, hindi maitatanggi yung hirap din po ng kanilang trabaho sa sapin ng dami ng mga kaso na dapat nilang marisolba. Okay ho naman yun. Ginusto mo yung trabaho na yan. Tama, di ba? Ginusto mo yung trabaho, trabahuhin mo ng maayos. Di po ba? Pero ang atin lang po nga kasi ngayon, dito po sa balitang ito ng muli, no? Pag-deny nila doon sa motion ng Kamara sa naging impeachment complaint laban kay VP Sara, sa kanila pong desisyon na ito, kami po mamaya hihingi po ng magpapaliwanag po dito kung sakasakali para mas maintindihan po ninyo. Although, ang sinasabi nga po, may punto naman talaga, no, doon po sa usapin noong initiation. Kasi nga,
Nung paman din po, sinasabi natin nung naghain ng impeachment complaint, yung ilang mga grupo, bakit nyo naman ibinudega? Hindi ba? Hindi agad inaksyonan. Yung pala, dinribble nila and naghintay sila nung second mode. Ang sisti po, yung second mode na iyan, inaabot na po ng 20th Congress. So sa maiksing storya, yung pong usapin ng initiation, nalabag na noong pong pang-apat na impeachment complaint na dumaan sa second mode. Papaliwanag pa rin po natin mamaya. Yan, muli, So, assuming nga po na tama po naman po talaga yon. Pero yung po ngayong sinasabi, maging ni Senador Tito Soto, ni SP Soto, na ito po mga kapatid, na desisyon ng kataas-taasang hukuman ay magsisilbing balakid ngayon. Ito ho ngayon ang hirap na yung pagpapanagot sa mga impeachable officials. Ano ang kanyang official statement, baby girl, kung mamarapatin mo? Kung meron ka pa natitirang May natitira pa namang lakas. malasakit, sige, go ahead. Sabi dito ni Senate President Tito Soto, it is a sad day for constitutional law students and professors. The Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. It will take decades of retirements to correct this misinterpretation. When the law is clear, there is nothing to interpret, as any first-year law student knows. The decision is clear judicial legislation. The SC, as written in their decision, admitted of introducing a rule for Congress to follow in the conduct of impeachment, a clear encroachment on the power of the legislative branch as provided for by the Constitution. Impeachment is now an impossible dream. Sa tugtugin pong impossible dream, pag-usapan natin tong issue nito. The dream, to dream, The impossible dream to reach the unreachable star, to impeach the impeachable official. Saka ba kasi naglalalagi? Tanong mo si Kuya Al Mendoza. Ikaw talaga, kung saan ka kasi naglalalagi anyway, asan na ba ako? Ikaw ba isang ayon dito sa sinasabi ni SP Soto? Hindi nga. Yung pong sinasabi po ni SP Soto, iksian ko na lang po ito. Abangan niyo po mamaya po ang ating mas malaliman na pagpapaliwanag po sa isyong ito para ho natin mas maunawaan. Pwede ko po itong i-connect. Dito nga po, ako'y nagulat din nung nagsalita nga itong si dating ICI Commissioner Rosana Fajardo. Nung binanggit niya na probably, ito po yan sa usapin po ng pagsawata sa usapin ng korupsyon, mga kapatid. No? Kasi nga, ang sinasabi po, kahit ngayon, umamin na po ang DEV na corruption ho itong dahilan sa hindi pag-usad ng ekonomiya. Corruption po ang dahilan kung bakit po mga kapatid wala ho tayong ganoong karaming investment. Corruption ang dahilan po kung bakit nasadlak sa gantong uri po ng edukasyon ng ating mga kabataan. Corruption na mula noon hanggang ngayon patuloy pa rin po. So ang sabi niya rito probably if you want to correct government or correct corruption, then it would take several lifetimes. Ibig sabihin, several na henerasyon. Kumbaga, hindi natin kakayanin ngayon sa henerasyon na ito at yung susunod pang henerasyon. Because then you would probably need to take out everyone who is part of the system. Ako, ngayon ko lang siya napakinggan, although ito ay transcript ng kanya sinasabi. Ang kanya sinasabi po dito, doon sa kanyang pakikinig daw po sa ICI hearing nila, na hindi ho naman na live stream yun, sinabi niya na mukhang na ito, na master na nila, na perfect na nila. At nalaman nila kung paano mga lulusot at nahanapan ng butas yung mga panuntunan. So corruption, mga kapatid, ito pong provision ng ating saligang batas tungkol doon sa
pamamaraan po para sa pag-aalis ng mga impeachable official, ang isa po sa mga impeachable offense ay yung pong corruption. Hindi po ba na nandoon? Dito sa kasong ito ng Supreme Court decision, sabi nga ni SP Soto, mukhang impossible dream na ito kasi nga napakahirap na mag-impeach, magpapanagot sa mga impeachable official. So paano po yan? Kung ang disenyo po ng ating gobyerno ay may checks and balance, right? Between the three branches of government, paano po ngayon yan? Kung ang sinasabi nga ng ilan dito with all due respect, sa kataas-taasang hukuman, hindi ho naman nanggagaling lamang sa amin ito, kung hindi sa napakarami po ngayon na nag-post ng kanila pong sentiments, mga sinasabi din pong abogado o constitutionalist, ang sinasabi na, paano yan? Nag-overreach na kayo. Ibig sabihin, sinaklawan nyo na yung kapangyarihan ng isang branch of government. At maaari nating ituring ito na grave abuse of discretion sa pananaw po ng iba. So paano yan kapag yung inaasahan mo na siya magtatama sa kamalian ng dalawang branch, mismong nagkakamali na? So siguro po sa sinasabi ng huwag nyo nang kontrahin yan, huwag nyo nang labanan yan kasi baka magkaroon ng constitutional crisis. Ngayon, baka iturin ng iba na sa kasalukuyan, meron na po tayong constitutional crisis. Wala pa ba? Kasi nga, hindi na gumagana yung inaasahan natin na sana nga po ay disenyo ng ating pong konstitusyon para i-correct ang mga mali. Hindi po ba? Yan po ang sinasabi ng ilan. So kumbaga, the Supreme Court declaring the Constitution unconstitutional. Hashtag think about it. Medyo may tama kayata doon. Parang sa pagkakataong ito, ako talaga agree ako dito sa sinasabi ng bayan. Mas nagiging mahirap ang pananagutan dahil sa pinakabagong desisyong ito ng Korte Suprema. Kumbaga, naglagay sila ng hadlang sa mga mamamayan para panagutin ang mga taong nasa pwesto. Mga kapatid, sa mga pangkaraniwa po mga mamamayan, sa mga kasambahay, sa mga nagtataho, pangkaraniwan ng vendors, hindi po mahirap intindihin ito. Hindi ibig sabihin na kinakailangan mo muna maging abogado para ito'y maunawaan at wala kang karapatan magkomento kasi hindi ka naman abogado. Hindi po. Bilang mga mamamayan, meron tayong karapatan magkomento. After all, hindi naman siya mahirap intindihin. Hindi naman komplikado yung provision na pinag-uusapan natin dito ng ating pong konstitusyon. Ang tanong nga lang ngayon, paano na po ito na ganyan ang sistema? Kaya ang tanong din po, sa usapin po ng corruption, paano ngayon ito? Isipin mo paano natin masasawata ito kung mga kapatid, para bagang may problema tayo. Ito ba'y sistema o sa mga taong nasa sistema? Problema ba ito sa mga pamamaraan sa ating saligang batas o sa mga taong nagpapatupad dapat ng mga pamamaraan na ito? Kasi ito magandang halimbawa. Ito ngayon kay Saldi Niño. Si Saldi Niño, nasaan na siya? Nagbago na naman po ng ihip. Doon naman siya habulin sa Sweden. Nung una, nasa gated community sa Lisbon. Ngayon, nasa Sweden. Doon naman kami di ba dinidribble tayo dito? Hindi ba dribble ito? Talaga bang gusto niyong habulin yan? Talaga bang gusto niyo pauwiin yan? O dinidribble lang tayo? Paano kapag nagsabi na naman yung kanyang abogado o sino man po na hindi, naandun pala siya sa Timbuktu. Habulin sa Timbuktu yan. Aba, teka, hindi ka ba naniniwala doon sa sinasabi nila ngayon? Na alin? That we're gonna go harder? Kung saan man daw siya pupunta, we're gonna catch him? Ito lang po. Ito yung hard fact, mga kapatid. So ngayon, si Saldinho, official na, di ba? Lahat ng pahayagan nakalabas ngayon, naghain na siya ng kanya pong petisyon sa kataas-taasang hukuman. Kine-question niya naging galaw at pagkakaso po sa kanya ng ombudsman. Alright, ngayon pending sa Sandigan Bayan. Sinasabi, mag-issue kayo ng injunction, magganto kayo, magganyan kayo. Tanong, anong effect nun
sa kasalukuyang kaso niya sa Ombudsman at saka dito sa Sandigan Bayan? Anong effect nun? Ilang araw, linggo, buwan o taon na naman bago i-resolve ng Supreme Court yan. Kapag nag-resolve ang Supreme Court yan, meron pa yung motion for recon. Ilan na naman pong buwan yun o taon. So, nangangahulugan na itong abogado ni Saldico, pagharap sa Sandigan Bayan, Your Honors, there is a prejudicial question. We still have a pending case in the Supreme Court. So, to give my client the benefit of due process, we have to wait for the Supreme Court to decide on our petition. So ano mangyayari dito, Aaron? Ang Sandigan Bayan, natural, ay oo nga naman, may petition. So, hintayin natin na ma-resolve ito. So habang naghihintay ka, si Saldico, ginagasta ang perang ninakaw sa atin. Ata mo yan? So, ano ba problema natin dito? Ang ating sistema, mga taong nagpapatakbo ng sistema, sorry po ang aga-aga mo, Ted Pailon, kanyan ka na naman Happy weekend mga kapatid, good morning! Sabi nga ng mga Gen Z, spitting facts ngayong umaga. Sorry Grabe. po. Sinampal mo naman kami ng katotohanan, partner Yung buwipiyo ka Kaya na. nga nagdadalag Pero parang sinampal mo naman kami ng katotohanan sa mga sinasabi mo. Nalungkot naman kami doon. So para bagang may repercussions talaga. Itong naging Supreme Court decision sa lahat ng mga pending cases ngayon. Hindi, itong Supreme Court decision na ito ay para lang sa impeachment. Yes. Okay? But what I'm talking about is that ito hong Supreme Court, hudikatura sila diba? So hudikatura, may papel sila. Meron tayong legislatura, meron tayong executive. Ang problema nga kasi, pinag-uusapan natin ang corruption, ito na po, para bagang complicit na silang lahat Aray ko po. Ano ba ibig sabihin ng complicit? Damay-damay na to. Hindi na co-equal. Oo. Di ba dapat co-equal branch yan? Ibang co-equal ginagawa? Complicit na ito Parang, sorry po, parang lumalabas. Malaki na pong sabwatan ito na lumalabas po ang gobyerno, napakalaking sindikato. Pero ikaw, Pilipino, trabaho ka pa rin para buhayin sila at pagandahin ang kanilang buhay. Dean, magandang umaga po. Good morning, my good friend. Good morning, DJ. Salamat po sa inyo pong panahon. Okay, Father Dean, meron ho kayong post sa Facebook at dito nga po may binabanggit kayo na mga pagsang-ayon ninyo doon po sa mga may puna sa naging desisyon sa MR ng House dito po sa impeachment ni VP Sara. Ano po ito, Father Dean? Well, unang-una, Ted, the Constitution, maliwanag sa atin sa Ligang Batas na ang impeachment ay isang proseso na binibigay ng saligang batas sa Kongreso. Yung pagtanggap ng complaint, pag-refer niya sa relevant committee on justice, at pag-file ng articles of impeachment sa Senado ay isang poder na binibigay sa House of Representatives, at ang trial ay poder na binibigay sa Senado. Kaya pinupuna ko ang panghimasok ng Korte Suprema, with all due respect sa kanila, sa pag-i-interpret sa mga reglamento na nauukol sa impeachment, kasi ito ay maliwanag na binigay ng saligang batas sa Kongreso. Opo. Yun ang basis ng aking pagpunated. And ang mangyayari ngayon dito, Kongreso mismo ay parang nasasapawan na ang kanyang kakayahan na mag-interpret sa kanyang sariling mga reglamento na uukol sa impeachment. Opo. Yan po, Father Dean, ay sa pangkalahatan ba at hindi na po natin maari nga sana po kung mamarapatin po ninyo, tukuyin lamang yung pong munang punto noong
unang 3 complaint na deemed initiated na pala at yung pang-apat po na complaint na dumaan sa second mode ay ano na nga po, unconstitutional. Doon po sa puntong yon, meron ho ba talagang basis naman po ang Supreme Court para sabihin na yung initiation nito nung ito'y inihain sa inyo pero inyong ibinudega at hindi agad na i-transmit sa tanggapan ng speaker? Yun ang problema, Ted, kasi for example, sinasabi ng Supreme Court na by the time the complaint was referred to the Committee on Justice, nag-lapse na yung panahon. In other words, may bagong interpretation sila ng 10 days within which to calendar the complaint and 4 days within which to refer. Ang pagbasa nila ngayon, naayon sa Supreme Court, ay 10 days when Congress is in session. 4 days when Congress is in session. So, since it was filed or since it was referred to the committee when Congress was not in session, nag-lapse na yung 4 days at sinasabi ng Supreme Court dahil sa nag-lapse na in 4 days, deemed initiated na yung complaint and therefore subject to the 1-year ban. Opo. 4 days ho ba din, Father Dean, o 3 days? Well, the Supreme Court says there is a period of 10 days within which to calendar or to calendar the complaint and 3 session days Opo. to Yes, refer sir. to the Opo. proper committee. Opo. Yeah. Yes, sir. Just to... 3 session days. Opo, okay. Yung nga, pati ho yung... But you see, ito yung problema, Ted, kasi may bagong pagbabasa na naman. 10 days when Congress is in session, 3 days when Congress is in session. Ang pinupuna ko dito, since ang mga proseso na ito ay binigay na maliwanag ng saligang batas sa Kongreso, dapat Kongreso ang mag-interpret kung anong ibig sabihin ng mga reglamento nito. Oo nga po. Kasi nga pati po yung definition nga ng session days na meron po nga naman dapat na ang Kongreso po dapat hindi na ho sana nga pinakikialaman dahil nga ito kaninyo ay sole prerogative ng kanilang co-equal branch of government. Kapag po ganyan, Exactly. kapag po ganyan din na naglabas na po ng final decision at sabi daw ho wala nang tatanggapin pang anuman pong mga motion, ano po ang remedyo ho kapag ganyan? Yan ho ba nga pala matatawag po na ano po ang tawag diyan? Judicial overreach o grave abuse of discretion? Yeah, well, alam mo, ang talagang basic problem dito ay ang ating 1987 Constitution, Ted. Kasi doon sa 1987 Constitution natin, sa Article 8, Section 1, sinasabi na ang judicial power ay sinasakop niya ang pag-determine kung may grave abuse of discretion on the part of any office or agency of government. Kaya pwedeng panghimasukan lahat ng Supreme Court ang ginagawa ng bawat opisina or departamento dahil sa provision na yan. So, that is a case of judicial overreach kasi may mga nauunang decision. For example, I cited in my post a 1960 decision of the U.S. Supreme Court, Baker versus Carr, na doon sinasabi na pag ang saligang batas ay binigay sa isang political branch na maliwanag ng isang poder, dapat hindi yan subject to judicial review. Well, you are asking, Ted, kung ano ang pwedeng solusyon. Ang Yes. pwedeng solusyon ay for the Congress to issue a new set of rules according to its own interpretations habang walang kaso, to proceed according to the new rules, or the more
lasting and more permanent solution would be really for Congress to use its power to amend the Constitution at alisin yung or ilagay na except when the legislative and the executive branches interpret powers entrusted to them by this Constitution. Yun ang pinopropose ko. Opo. Para ho mas klaro din din yung unang naging desisyon, and then ito nga pong MR na ito na kanila pong desisyon kahapon inilabas po yung hatol. Din hindi ba doon sa una talaga pong ang sinasabi, yung second mode, supposed to be po, ito po yung pagkakaroon lamang ng 1/3 na boto ng mga miyembro ng Kamara, at ito ho ay verified na, meaning sinumpaan ng mga miyembro, at agad na itong may tuturing na articles of impeachment, at maaari na po itong ipanek sa Senado, and trial shall forthwith proceed. Ang sabi po nung unang desisyon na kahit na po second mode, dadaan pa rin sa due process, meaning kailangan po pa rin ng pagdinig ng Committee on Justice. Tama ho ba yun? Pero ngayon pong pangalawa na desisyon, binago nila at nilagyan nila ng mga salita na sa ngayon, pwede pa rin po itong second mode, pero meron ng prerogative ang Kamara kung gusto nila itong idaan sa Committee on Justice hearing para po sa ilang mga purpose. That is correct. Pero meron din dinagdag sila, no? So under the second mode, which is articles of impeachment signed and verified by at least 1/3 of its members, the first condition is dapat walang naunang na-file na complaint na naka-refer sa committee, and then the complaint must be supplied to each House member before the complaint can be verified and signed by the members. No? So, Din Mel, dito po, kasi po, sabi nga po ng iba na klaro naman yung provision po nitong pinag-uusapan natin. Ito ho kasi ay doon sa provision under sa Saligang Batas, number 4, section. Article 11. In case the verified complaint, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Relevant to that, meron po ditong sa House Rules, sa initiating impeachment, kasama na po nga dito ito. At dito po, hindi nga pinag-uusapan na dadaan pa ito sa Committee on Justice, o kaya po yung hinihingi na kinakailangan bigyan mo ng tagi-isang kopya po ang lahat ng mga ebidensya, etc. So ngayon, sa desisyon ng Supreme Court, inuutusan nila ang Kamara na gawin nyo yung rules na iyan. Ganun ho ba yun? That's exactly what I find objectionable. Kasi maliwanag na sa Saligang Batas, all that's needed is that if 1/3 of the members of the House of Representatives endorse the complaint, that complaint becomes the articles of impeachment. Ngayon, may dinagdag at sinasabi, bagong mag-endorso ang mababang kapulungan, dapat mabigyan sila lahat ng kopya ng complaint. Opo. Well, do not also forget that in the earlier decision, isang requirement na binaba ng Supreme Court ay dapat may pruweba na binasa at naintindihan ng mga miyembro ng ng mababang kapulungan ang complaint. Ngayon, sa itong MR na ito, wala na yung requirement na yon. Basta mabigyan sila ng tigisa nilang kopya. Opo. So, ano ang implikasyon nito, Father Dean, sa mga impeachment na maaaring ihain sa susunod na pagkakataon? Well, since the Supreme Court has already laid down these rules, dapat
the impeachment complaints filed must comply with these rules. Otherwise na naman po, sasabihin Yeah, po, otherwise they will be deemed they will be deemed to have lapsed again, and then the 1-year ban will set in. Okay. Sige po. Doon sa initiation siguro medyo ngayon mas klaro na at palagay ko naman lahat ay natuto na. Pero doon sa second mode, Father Dean, kasi kung susundin mo itong panuntunan ng Supreme Court, lumalabas na labag sa saligang batas yung impeachment ni CJ Corona at saka ni Joseph Estrada na dumaan sa second mode. That's exact. Alam mo kasi, Ted, generally rules like this should be applied to should be applied prospectively. Yes. Opo. Yeah. Pero meron namang sinasabi dito ang Supreme Court na that kind of an argument can be invoked only by the innocent party. At ang implikasyon nito ay parang sinadya ng mababang kapulungan ang maling proseso. So, yun ang mga offensive na parte ng decision. Na decision para sinadya. Anyway, kaya ko lang po nabanggit ngayon yung dalawang impeachment na iyon kasi nga yung aming mga nakausap po, Father Dean, na mga, I think, isa po sa mga framers ng Constitution, sinasabi nga nila na may wisdom yan kung bakit may second mode. Di po ba? May dahilan yan kapag kontrolado ng presidente ang majority ng members ng Congress, kapag yung mga testigo ay pwedeng takutin. Kaya meron pong isang mode na ang trial na nga po, ang due process sa Senado na. So in this case nga po na may bago na namang panuntunan, dito ho talagang obligado po ang Kongreso, hindi na maaaring dumaan sa second mode na ito hanggat hindi nagkakaroon ng kopya ang bawat miyembro, nakapagpapanumpa separately ang bawat miyembro sa kanila pong ihahain na articles of impeachment. Ganun po ba yung Father Dean? I think naman all that is required by this new Supreme Court interpretation is that each should be given a copy. So there is no more, well, at least dito sa resolution nila, there does not seem to be any requirement that questions be asked by the members of the lower house. It seems to be enough that the members of the lower house, before they endorse, have had a chance or are given a copy of the impeachment complaint. Okay, sige po. So, sir, yun hong kanilang desisyon na binibigyan ngayon ng option nga o prerogative kung yan ba didinggin pa ninyo sa Committee on Justice, etc. Din, ito ho bang ganito pong panuntunan na inilabas ng Supreme Court kung sakasakaling ang gawin ng Kamara ay hindi na po kunin yung prerogative na yon at ihain na naman nila ng direkta, may chance pa rin na naman mag-iba ng desisyon o kaisipan ang Supreme Court. What do you mean there? What do you mean? Opo, kasi di ba ho ang sinasabi dito ngayon sa kanila pong amendment, di ba, sa kanilang unang desisyon, ang sinasabi po ngayon, tungkol dito sa Section 2 ng Rules of Impeachment, ang binabanggit nila, the House may optionally, upon its own prerogative, refer an impeachment complaint already endorsed by at least 1/3 of all its members to the Committee on Justice only for the following purposes. Ito na po yun. Yung mag-hearing sila ulit, kunin yung mga ebidensya, etc. So, dito ho na naman, kasi nagbago na naman sila So, dito po, kapag ito ay hindi nila ginawa, pwede na naman pong kapag nagkaroon ng gantong second mode na muling sabihin ng Supreme Court, mali na naman kayo. Dapat kayo mag-hearing sa Committee on Justice. No, because under their interpretation, that hearing is only optional. The second mode is preserved, which is
that the House of Representatives by 1/3 can directly endorse the articles of impeachment subject to that provision that I told you na each of them must have a copy prior to the endorsement. So whether to conduct a hearing or not, it's not required. It's optional on their part. Okay, opo. Ito na ngayon, kumbaga, ang magiging panuntunan. So, Father Dean, yung pong mga iba na ang sinasabi, sandali lang, kung overreach na ito, kung ito ay pang-abuso na rin sa kanilang kapangyarihan, ang isa sa mga kaparaanan na maaring gawin dito, maghain ng impeachment ang mga mambabatas laban sa mga maestrado. Pero sabi nila, baka magkaroon ng constitutional crisis pag ganon. Ano ang yung take sa ganun pong kaisipan? Yeah, even I would not favor that. I objected to this overreach of judicial power, but I would not go so far as to encourage impeachment. Kasi impeachment of the justices, guguluhin niya ang structure ng government natin. Our government is such na carefully calibrated ang powers ng 3 branches. At when you paralyze one branch, because an impeachment complaint is filed against all its members. Don't forget, this resolution was unanimous, no? So if you want to impeach, you'll have to impeach all of them. The careful calibration of the 3 branches will be disturbed. But so the real way for me, Ted, and to overcome situations like this is really by amending the Constitution. At inuulit ko yung una kong sinabi, ang nagdulot ng lahat ng problema ito ay yung provision na pumasok sa 1987 Constitution natin na dati-rati wala naman sa definition ng judicial power. Nung dinagdag yung second paragraph or yung second clause doon sa definition ng judicial power sa Article 8, Section 1 na, and to determine whether there has been grave abuse of discretion on the part of any office or agency of government, yun ang nagbigay ng susi sa ating kataas-taasang hukuman na himasok sa halos lahat ng desisyon ng anumang opisina o sangay ng gobyerno. Ayun, kaya nga po sabi ho ninyo that you agree dito po sa mga sinasabi nila UP Law Dean Raul Pangalagan, yung dating Law Dean, claiming for the Supreme Court the sole power to interpret the Constitution and to interpret it with definitiveness is to misrepresent the fundamental law. Opo, yan po sinasabi nyo. Alright, so Father Dean, pero ngayon pa lang din daw ho, meron ng constitutional crisis kasi it seems daw, sabi ho ng mga nakikinig sa atin ngayon, that the Supreme Court is declaring the Constitution unconstitutional. Dito po. Dito sa sa kanilang naging desisyon din. The Supreme Court has read the Constitution in a way different from the way the Congress has read it. That's what's happening actually. Yes. So really there is no constitutional crisis. Kasi for now, of course, Congress is bound by the decision of the Supreme Court unless it decides to promulgate a new set of rules or better yet, I keep on suggesting amend the Constitution to remove that power of the Supreme Court. Okay, sir. Sige po. Well said. Alam mo, Ted, under U.S. constitutional law, at halos pareho naman ang constitutions natin, pag ang isang bagay ay maliwanag na binigay ng Constitution sa political branches of government, hindi ine-entertain ng Supreme Court ang mga question na yan. Kasi ginagalang niya ang coordinate branch of government. Oo nga po. At basic po nga nila yan na itinuturo po sa College of Law. Opo, basic. Yes. Opo, basic. Well, anyway, siguro din naman, Father Dean, basic din na kapag nagkamali ang mga mabababang antas ng hukuman at ito po ay itinatama ng kataas-taasang hukuman, kapag ang kataas-taasang hukuman po nagkamali,
ang tawag doon batas. Okay. Father Din, salamat po na marami ha. Sa ulitin po. Okay, Ted. Ito ho, importante itong ating next topic ha. Bago yung controversial na Supreme Court decision, balikan ko lang ito girl, itong isyong ito. Sa totoo lang, mga kapatid, ang hirap po sa ating lipunan na ginagalawan ngayon, mas pasintabi lang po. Marami tayong kaibigan, kakilala, na mismo po nasa dinastiya, di po ba? Pero basically, yung moderate na yan, yun yan eh. You moderate your greed. Greed saan? Hindi lang po sa greed sa material na bagay, sa pera, kung hindi sa power, di ba? Sa totoo lang po, mawalang galang lang ha, kasi hindi po ba? Ito kinakailangan pa natin pagdebatihan ito. Basic na lang yan sa saligang batas nakalagay naman doon. Yung pagbabawal sa political dynasty para po sa pagkakaroon ng equal opportunity sa mga mamamayan na maging lingkod bayan. Pero, kailangan ng enabling law. Pero yung spirit and intent nando doon. So kung magkukusa ka na lang, ano ba hangganan ninyo? Hanggang saan ba? Sorry po, di ba? So, hanggang ilan? Sorry na magkakapatid, na sabay-sabay, na magkakamag-anak, na sabay-sabay. Binoboto naman kami ng tao. Yun nga po, hindi po ba? Hanggang doon na lang ako kasi masakit na ang mga susunod na salita. Hindi po ba mga kapatid? So kasi nga, yung sinasabi po na kagustuhan ng tao sa ilang mga lokalidad, yun din ang problema. Wala na nga lumalaban kasi wala ka ng laban. Wala ka ng laban. Sa kanila na yan maganda naman ang aming, kayo lang ba ang pwedeng magbigay ng kagandahan sa lugar na iyan? Paano naman po yung iba? Ayaw silang iboto ayaw nga silang iboto kasi nga, unang-una, wala silang kapasidad na tapatan ang pera ninyo o ang inyo pong kapit sa lahat ng mga barangay kapitan na inyong sustentado at sa inyong ginagawang pandaraya at pananakot sa mga lugar. Kaya wala nang lalaban. Hindi na ho patas. So definitely po, ito ho, maaari mo nang iugnay ngayon dito sa binabanggit nga kaninang umaga ng aking pong binasa, itong galing ng ICI na ito pong corruption issue ito, ilang lifetimes po ang ating bibilangin bago tayo magkaroon ng pagbabago. Kasi bukas kalawa, yan lahat, party list na yan. Si Kuya, si Ate, si Junior, pati si Inday, party list member na. Wala na silang makuha, pati na si Inday, pinatakbo nila. Hindi po ba? Sila nang lahat doon. So ano po itong polisiya natin? So, negosyo ng malaki ito. Hindi po ba? Nagiging mistulang malaki na pong negosyo ang politika na ang tawag ko naman din nila ay paglilingkod sa bayan. Pinagkaperahan tayo, hindi ba? Imbis na pagsiserbisyo ang iniisip, ang inuuna, pag-iimpok ng pera para sa sarili. At ngayon, pati posisyon sa gobyerno, ipinamamana. At hindi na nahihiya. Dahil kung dati, sunod-sunod, aba ngayon, sabay-sabay. Dati po manipis, tumaba. Ngayon po, Obese. dati po butiki, naging tuko, naging bayawak, naging buaya. Ngayon, Abay Jurassic. dinosaur na. So please, think about